I just sent almost 70,000 pesos yesterday. Tapos may pa-surprise pag nalalaman itong sina Kuya Apoy Palaboy para kay Kuya Bagger. Tapos kami malaman sa surprise. But God is good talaga. Ay, nako. Walang pera yung mga nag-uudyok sa kanyang magpakaso. Magkano ang filing? Ay, magkano ang ano? Magkano nga ang... Yo, what's up mga tropa, no? Kahapon nga lang ay nagkaayos na ito si Kuya Mubager at si Madam Hampas Lupa at ngayon lumabas na yung feedback neto ni Hadi. Meron siyang komento, no? So panoorin lang natin yung video niya. Okay, let's talk about yung pagbabate ni Kuya Bagger at ni Madam Hampas Lupa. Since ito naman, yung unang bumungad sa akin ngayong araw, sabi nga ng aking WhatsApp admin ay halos lahat daw ng mga messages ay ito ang nilalaman. Honestly, nagulat ako. Kasi all along, we thought na kahit anong mangyari ay hindi iuurong at ilalaban ni Kuya Bagger yung kanyang dignidad. So anong balak mo ngayon, Kuya? Desidido ka na ba na magsampa ng kaso sa kanya? Yes po, ma'am. Kasi pag sinimulan Desidido natin na to, sana walang urungan. So sa ditong part na to, no, nagkaroon sila ng pag-uusap ni Apoy Palaboy at etong si Hadi na sabi nga neto ni Kuya Mubager ay hindi niya iuurong yung kaso na kahit anong mangyari dahil nga napahiya na ng sobra sa social media eto si Kuya Mubager. Pero wala pa rin, lahat ng sinabi ni Kuya Mubager dito ay kinain niya. Kasi yung ano natin di ba? Yun yung purpose natin na pagbayarin siya sa ginawa niya sa yung pamamahiya. Kasi baka makipag-areglo siya sa iyo in the middle of, di ba? Kaso. Tsaka besides doon, si Ma'am Hadi ang tutulong sa'yo. Ako, tutulong din ako sa'yo. Hindi man ganun kalaki for abogado. But isipin mo yung effort na gagawin namin sa'yo. Nababash kami, inaaway kami, minumura kami dahil sa'yo. Tapos bigla mo kami iiwan. Wag naman sana. Tutuloy natin to, ha? Yes po, desidido po. Kasi yun naman yung sinabi niya sa amin at yun ang pinangako niya. Kaya, I don't know how and I don't know what happened. Like what I've said naman na from the very beginning, wala namang pumipilit kay Kuya Bagger na gawin or wag gawin yung isang bagay. Kasi lahat ng desisyon is sa kanya. At nakasuporta lang ako sa kanya. Well, some of you are telling me na nasayang ang efforts nyo or nabaliwala lahat ng pinaglalaban nyo na it's a big disappointment, etc. etc. Hando na tayo. Pero kagaya nga ng sinabi ko na at the end of the day, it's still Kuya Bagger's decision. Buhay naman niya yan. At kung tatanungin niyo ako kung na-disappoint ba ako, yes, na-disappoint ako. Pero hindi doon sa pagbabati nila. Na-disappoint ako dahil nag-uusap kami regularly Nag-a-update ako sa kanya parate. Pero ni minsan, hindi niya nasabi sa akin or na-mention anything about this. Nilihim niya sa akin at yun ang masakit. Alam niyo ba yun? Parang yung feeling na you have been cheated at. Doon ako na-disappoint. Yung parang na-betray ka. Ang dami-dami naming umaalalay sa kanya. Kahit yung isang buntis na sa team namin na sumama pa sa kanya kay Mayor Barzaga at pumila sa kanya. Kasama niya sa Rapid Tulfo in action ng madaling araw hanggang hapon. Imagine that. Tapos, buntis pa. At yung isa rin na nag-asikaso sa kanya at kasama niya sa cybercrime unit at doon sa barangay. Sana man lang. Diba? Kahit isa sa amin. Tapos, andyan pa si Kuya Apoy Palaboy. Nasabihan pa ng scammer. Diba? Kung nahihiyaman siya sa akin, sana nagpasabi siya. Kahit sa sino sa amin. Kaso, lahat kami, pinagmukha niya. Tanga. Alam niyo, maiintindihan naman namin. Naiintindihan ko kung ano yung magiging desisyon niya. Kaso parang sa lahat ng ginawa namin, ito pa yung igaganti niya. Yun ang masakit doon. Yung hindi siya nagsabi or nag-abiso man lang na kahit konting malasakit, parang wala siya sa amin. Anyway guys, that's his life and I respect his decisions. I am truly happy for him if that gives him that sense of peace. Pero sana lang din, matuto siyang rumispeto ng feelings ng iba. Yung ipinaglaban siya simula sa umpisa. Sabi nga diba that the most miserable people are those who only care about themselves, understand only their troubles, and see only their own perspective. Talagang buhay, that's life. Okay mga kabayan, life must go on and I hope we all learn from this. Alam nyo ba, I just sent almost 70,000 pesos yesterday. Tapos may pa-surprise pag nalalaman itong sina Kuya Apoy Palaboy para kay Kuya Bagger. Tapos kami malaman sa surprise. But God is good talaga. God is good. Everything happens in His right timing. Well, at least, we did our best. Yun naman ang importante doon. At may tutulong ko pa ang pera na ito sa mas nangangailangan.
sa mas deserve ng tulong ko, di ba? For the meantime, antayin na lang natin yung demand letter from Madam Hampas Lupas side. Kasi sabi niya, ididemanda niya ako, di ba? At may makukulong daw at sigurado hindi siya yon. We will see, guys. One thing's for sure. Ako ang taong may prinsipyo at makakaasa ka, madam, na hindi kita uurungan. So ayun na nga no, narinig na natin yung statement neto ni Hadi and Siha na sinabi nga niya na life must go on na lang. At eto no, sa katunayan nga daw, meron siya pang ipinadala nung September 6 siguro to na almost 70,000 no. Eto no, 1,271 US dollars no. So i-compute natin, sabihin na natin ang palitan ay 53. Ito yung nakuha ni Kuya Mubager na 67 nga, almost 70,000 nga yung pinadala ni Hadi. Pero ang tanong, eto ang tanong, kanino ba talaga napunta etong 67,000 na to, no? Kasi hindi niya nilagay dito yung pangalan ng nag-receive or yung receiver. Ito lang yung ipinakita niyang resibo, no? Kung talagang tumutulong siya, no, kay Kuya Mubager. At eto pa rin ang tanong din natin, no? Si Kuya Mubager nga ba talaga yung nag-receive neto? Kasi hindi niya pinakita yung pangalan, no? At ilang beses nang nagpadala si Madam etong si Hadi na to kay Kuya Mubager. Kasi kung tutuusin, kung talagang medyo malaki-laki yung perang ibinibigay nito na pang attorney, no, hindi na to lalapit kay Rapi Tulfo, no. Yun lang din naiisip ko, no. Kaya naman nila sigurong magsarili kung talagang gusto nilang idemanda. Siguro naramdaman nito ni Kuya Mubager na sobra na siyang nahassle, pila-pila ng madaling araw, no. Kaya siguro talagang ayaw niya ng ma-stress. Kasi nung una pa lang, kaya nga nag-resign si Kuya Mubager, ayaw niyang ma-stress, no. At eto pa na meron siyang inaasikaso ngayon, siguro talagang nakakapagod. Mapila ka ng madaling araw ba naman, no. At eto lang, no, mga tropa, bibigyan ko lang kayo ng konting insight pagka gumagawa kayo ng mga ganito, no, mga chismis content na ganito. Sa mga 500,000 na views, halimbawa meron kayong 500,000 na views, na paggawa nyo ng chismis content tapos monetize na kayo, i-divide nyo yan ng 1,000 kasi every 1,000 views yung bigayan ng dolyares, no. Halimbawa, si Madam Hadi na to, meron siyang kinontent dito kay Kuya Mubager na naka 500k views. Divide nyo ng 1,000 yan. Divide nyo pala, mali na times natin, no. Divide 1,000 kasi every 1,000 yung bayadan. So meron ang 500 dito. Etong 500 na yan, ito na yung dolyares mo, no. Imumultiply mo naman yan nang nakadepende kung ilan yung revenue mo, revenue per mile. So halimbawa, kagaya sa akin, mababa pa yung revenue per mile ko, sabihin na lang natin na 0.97 yung every 1,000 views ko, imumultiply ko yan ng ganyan. So ito yung kikitain mo na dolyares dyan, no. Yung 485 na yan, imultiply mo naman yan ng palitan ng dolyar, 53. So meron kang 25,000 sa isang chismis content na nai-content mo kung sino man na basta mataas yung views mo. At masasabi ko lang din dito kay Hadi na to, no. Siguro etong mga naibigay niya na din, ito yung mga kinita niya na sa pagko-content nga ng tungkol nga dito kay Kuya Mubager. Kaya kasi malakas talaga kumita yung mga ganitong content, yung mga chismis content, no. Tignan natin kung gaano kadami yung mga views na ginawa niya, no. At eto nga, makikita natin dito sa Facebook page neto ni Hadi na sobrang sipag niyang magpo-post ng mga chismis content talaga, tsaka malakas talaga kumita yung mga ganitong views. Eto, no, kagaya nito, almost 1 million, no, yung views niya. So ganun lang yung pag-compute, no. Tignan lang natin yung kay Kuya Mubager, may upload siya. Eto, halimbawa, eto, 600k yung views na to. Imumultiply mo yan ng every 1,000, 620, divide mo siya ng 1,000, ulit, 600 yan, divide 1,000. Ayan, no. Tapos eto, i-multiply mo yan ng revenue per mile. Yung makikita mo yan sa sa dashboard, no. Pero ang mahihina pa na content creator, nasa less $1 yan. Pero expect na natin siguro mga 1.5 siguro yung revenue per mile neto ni Madam Hadi, no. Multiply mo yan ng 1.5. So eto yung kikitain mo dyan sa 600k views na
yan, no? $930, i-multiply mo ng 53 yan. Oh, 49,000. Ayan yung possible na kinikita ni Madam Hadi sa every time na merong nagtitrending na video etong si Kuya Mo Vlogger. At siguro ayun yung mga pinapadala niya na pera, hindi na natin alam, no? Pero at least binigyan ko kayo ng insight kung paano yung kitaan dito sa chismis content na to, no? Kaya ganito na lang din kasi pag yung mga ibang content creator dito. Pero anyway, life must goes on nga. Yun nga talaga. Eto si Kuya Mo Vlogger, kinain lahat ng mga sinabi niya na walang atrasan. Kaya sobrang daming taong nagagalit sa kanya. Pero antayin na lang natin yung official statement naman neto ni Kuya Mo Vlogger kung ano talagang naging dahilan kung bakit talaga siyang bumaliktad or bakit siya naging okay na sila ni Madam Hampas Lupa, no? Hindi rin natin alam, maaaring kulang sa financial or something or nai-stress na, napapagod na. Kasi kung talagang merong perang dumadating, no, hindi mo na kailangan magrekta pa kay Rapi Tulfo at hindi mo na kailangan pa magpunta sa mayor-mayor na yan. Irekta mo nang i-file. Ayun nga yung sinasabi ni Madam, irekta mo na i-file ng kaso yung mga ganyan, no? Ayun lang, no? So ayun lang naman yung resibo na ipinalabas nito ni Hadi. Yung pera niya na eto na $1,271 na kung sino man yung naka-receive nito, hindi naman pinakita yung pangalan. Hindi natin sure kung kay Kuya Mo Vlogger talaga dumating to. So ayun na lang, no? Next video natin, tignan natin naman yung statement ni Apoy Palaboy sa pagkakabate neto ni Kuya Mo Vlogger at neto ni Madam Hampas Lupa. At sana soon maglabas din ng statement eto si Kuya Mo Vlogger kung bakit siya bumaliktad or bakit niya kinain lahat ng mga sinabi niya. So ayan, no? Napansin ko lang din dito kay Kuya Mo Vlogger, no? Medyo double face din siya, no? Doble cara rin, no? Siguro hindi rin natin masabi kung may problema rin sa pag-iisip si Kuya Mo Vlogger, eh. Hindi rin natin alam, no? So ayun lang, like, share, and subscribe. Next video kay Apoy Palaboy, statement niya. Malamang sa malamang nalungkot din yun, no? At saka sa mga OFW na mga moral support din. Ayun lang, bye-bye. Pahabol nga pala, no? Sana ilabas din kung sino talaga yung nag-receive na itong dolyares na to, no? Kasi walang pangalan ng receiver, eh. Mga figures lang. Hindi natin sure kung talagang kay Kuya Mo Vlogger dumating yan. Yun lang.